Hello guys! Welcome to my channel! Sa araw na ito ay dadalhin ko kayo sa aking daily routine sa pagpasok sa office. So kaya ng tita nyo, lumabas na ng bahay at nilako na itong aming pintuan. By the way guys, alas 8 pala ng umaga dito, Riyadh, Saudi Arabia. At ayan bumababa ng tita nyo kasi nasa 3rd floor pang aming balaysong. At pansinin nyo, naka-jacket pa ang tita nyo. Uy! Kasi nga dito sa Riyadh, Saudi Arabia ay super lamig na. Nag-9 degrees na dito. Kaya kung hindi ka maka-jacket dito, nakasuot ng jacket dito, aba, talagang lamigin ka dito. At ito nga dahil nasa 3rd floor pang aming balaysong ay bumababa na cash at nagmamadali na ako kasi ayaw kong malate. At dahil ang clock in namin dyan sa office ay 8:30 ng umaga. So ayan ang harapan ng aming balaysong. Pansinin nyo, di ba ang laki-laki niya? At yan ang 365 degrees view sa harapan ng aming balay. At pansinin nyo, ayan, lahat ng mga sasakyan dito sa Saudi Arabia ay nakapark lang sa labas ng bahay. Kasi nga walang mga halos bahay dito ay walang parkingan sa loob. Ayan ang sasakyan ng tita nyo. So dyan din siya ako nagkipag-park. So ito na papunta na ako ng aking office. So ayan, palingulingon ng tita nyo. Diyos ko, dahil mag-iingat ka at baka ma-aksidente ka. Uy! So ito na, mikos-mikos lang naman yan kasi actually malapit na naman ang office ko dito. So kunwari, ayan, ang dinadaanan at binabagtas ko araw-araw, papasok ng office. Diba, puro mga kabahayan lang din. Diyan ako nagpapark ng aking karo araw-araw kasi nilalakad ko lang naman diyan sa may tulay papuntang office kasi nasa opposite side lang naman siya. So ito ang tita mo at maglalakad na ako paakyat ng tulay. So by the way, hindi ako gumagamit ng elevator ha, nilalakad ko muna yung hagdanan para exercise ba? So ayan ang views ng sa right side, ayan yung Tamimi supermarket. At sa left side naman, yung blue building na natatanaw nyo, yan naman ang office namin. So ito ng tita nyo at bababa na ng hagdanan at maglalakad na ako papuntang office. Kapag inaurasan ko ang aking paglakad ay nakaka-consume ako ng 7 minutes magmula doon sa tulay papuntang office. So itong unang building na aking papasukan ay yan ang first building ng office namin at yun naman ang vintage car. Ayan ang aming office. Sa harapan yan, ayan yung park-in by the Radisson Blu. At ito naman ang Burger King restaurant namin. Yan ang landmark ng office namin. Yan ang frontal view ng office namin at located yan dito sa Maymalas District, Pepsi Road. Sa harapan kasi ng Pepsi Company ang office na ito. At ito ang entrance papasok sa office. So diyan kayo at sundan ang vlog na ito. Ito na naman ang tita nyo at maglalakad na naman. Uy! Wala na akong ginawa sa vlog na ito ay maglakad ng maglakad kasi ang office namin ay nasa 2nd floor. Kaya halik kayo, samahan nyo ako nakyatin ang office namin. At ang araw pala ngayon ay Sunday, first day ng office namin. Kailangan ko mag-clock in dyan sa may fingerprint device namin. At yan ang magsisignify ng aming time attendance dito sa office na nakapag-clock in ka na. So once na pinindot mo yan, hala, automatic magbubukas na ang pintuan. The next day. Mayong aga sa inyong tanan. Today is Monday at arin na naman ang inyong tita at masulod na naman sa among opisina. At akatun ko na naman ang among 2nd floor. Ayaw ko talagang gamitin ng among elevator kasi nga sayang din ang exercise. Nakakatulong ito at maganda ito sa katawan. Sa adlaw nga subong, ang akong nawong, ang akong gamiton sa pagsulod sa akong opisina para sosyal. Please try again. You are authorized. Good morning, Paul. Yan si Paul, ang mabait namin kasama dito sa office. Ito na ang tita nyo at nakapasok na sa loob ng office. Pansinin nyo, kanina pa ako nagpapansin sa inyo, di ba? At time check mo na ako ha. O ayan, 8:25 ng umaga na sa aming office.
O sa gaya ng sabi ko, napapaligiran ng mga glass ang bawat office room ng mga ammonia dito. Kaming mga kadama ay naka-cubicle lang kami. Kaya halik kayo at dadalhin ko kayo sa aking office. Since walang ginawa ang tita nyo kundi maglakad, kaya masakit na ang aking tiil. Ay, kapakoy gid. So heto na, malapit na ako sa aking opisina. So ganyan ang ginagawa ko tuwing umaga. Siniset up ko muna ang aking desktop. So binubuksan ko muna ang aking computer, tapos i-restart ko muna siya bago ako mag-breakfast. Kasi kapag ako'y umupo na dito, super busy ng tita nyo. Tuloy-tuloy niya ang aking trabaho kasi maraming utos ang mga ammonia. Mayat-maya panay ang tawag, mayat-maya panay ang utos sa akin. Kaya ito, siniset up ko muna. Pagkatapos nito ay tatayo na ang tita nyo at pupunta na ako sa pantry station para magtimpla ng aking kape. Pero sabi ng katabi ko na si Aljona, "Sir, kunan mo naman ako para ma-exposure ako sa vlog mo." Sabi ko, sige na nga. Pumasok na ako sa aming pantry station at pagbungad ko, ayan si Ershad, ang aming office attendant at last day niya na ngayon. At ito si Kumar na lagi nag-a-appear sa aking vlog. Binulungan ko si Ershad, o paano, baka may pa-surprise sila sa iyo mamaya. Sabi niya, sana nga sir. So lumakad na ako at pumunta ako dito sa cabinet para kunin ang aking coffee mug kasi gusto ko ako na lang magtitimpla ng aking kape. Halos lahat kami mga Pilipino dito ay kami ang nagtitimpla ng aming mga kape. At ito si Mark naman sa aking likuran, sabi niya, "Padaan nga po, kukuha lang ako ng aking cup." A few moments later. So ito na, nag-breakfast na kami ni Makyang kasi kaming dalawa na lang. Baka hanapin niyo sa amin si Amaya. Wala si Amaya ngayon kasi nasa Pilipinas at doon na siya nagbakasyon. At kumakain na siya ng mamoy ngayon at iniinggit kami ni Makyang. Sabi ko, at least ikaw makakahabol ka at pupunta ka din ng Pilipinas mamayang gabi. Flight mo na. Sabi niya, oo nga sir, excited na nga din ako at hindi na ako makatulog. Buti pa kayo. Soon after. Time check, 12:30 ng tanghali, Saudi time, oras na ng panganghalian namin. Hayan sa tabi ko si Cabernet. At sa aking harapan naman si Makyang na busy sa kanyang pagtitext. Sabi ko, Neng, mamaya na yan. Kainan na. Text ka pa rin ng text. Kumain ka muna, baka mamaya magutom ka. 1 hour later. Pagkatapos kong mananghalian, mamaya ay tumawag na sa akin ang aming delivery driver. Sabi niya sa akin, andyan ang mga uniforme. Iniwan ko na lang dyan sa tabi. Kaya ito ang tita niyo. May buhat talaga ng mga uniforme papasok dito sa ground floor ng office. Kaya akala niyo ba kung ang sarap lang ng buhay namin dito? Super kadama ka talaga. At ito, pinakilala ko sa inyo si Mr. Edward Sabatini na nakasama ko for a year dito sa aming company na siya naging operations consultant namin dito. Sa kunting panahon na nakasama ko siya, ang dami niyang na-share sa akin ng mga learnings at nugget. At sana pag napanood niya ang vlog na ito ay maalala pa rin niya ako kung saan man siya nandoon sa ngayon. Ay ni, pinakilala ko kay kayo, Cabernet. Nakaabi ko kining office. Sabi nakako, ni, pakiabi mo ko king vlog mo. Mantating ko mo ring exposure. Sabi ko, sige. Bakit Cabernet ang minawas ko kaya? Siyempre kapangpangan niya mo rin. Makatok ng niya king Pampanga. Kaabi kong opisina yan. Heto, nagtipon-tipon niya ang mga tito at mga tita nyo sa loob ng aming meeting room kasi nga may magpapaalam sa amin sa araw na ito, ang aming office attendant. Bakit presente kaming lahat? Kasi nga maraming nagmamahal sa kanya. Sa tuwing umaga ay siya nagbibigay ng mga kape sa mga kurimaw na ito. Siyempre, hindi pwedeng alis na hindi magsasalita si Isa. Each one of these people, lady or a man, loves you. You're cooperating. You will not start from the scratch to the other company. You have the experience, then the best as you are. Make yourself proud, and Alhamdulillah, all your best wishes for you. The first day he came, actually, he was replacing Isa because Isa used to lead, the support for everybody in this office. I was thinking like, my God, this guy will never be able to cope up or even, reach Isa level with the display and the cleanliness, the attitude and all this. Now I can say like Arshad, you, really, he show a huge changes. We never thought he would be in this level.
I would like to say thank you from my heart. You are not leaving a company, you are leaving a family. And as the boss said, anytime you want to come back, you are welcome. Anytime you need any help, any kind of help, please call us. Okay, thank you very much again. Siyempre, di naman natin hahayaang umalis si Ershad sa aming office na hindi natin mapapakinggan ang kanyang speech. Kaya heto na, ibibigay ko na ang table sa kanya. So I am so speechless. I don't know what I said. So thank you for everyone. I am very proud of part of the team. Also thank you for everything, for your support, everything, and also I don't know what I said. Anyway, keep touch and thank you for everything. Thank you. Hindi lang pala si Ershad ang nag-last day ngayon, kundi pati ang aming Country General Operations Manager sa si Mr. Omar Sadiq, at pakinggan din natin ang speech niya sa amin. I believe that for me, I think I take the right decision at the right time because I used to be a person to add value in every place I went. Thank you talaga sa iyo, Sir Omar, sa pag-hire mo sa akin. At andito ko ngayon, nakapagtrabaho sa Saudi Arabia. Nabitin ba kayo sa speech ng ammonia ko? Well, kailangan ko na siyang putulin at baka humaba na ang vlog na ito at maboring na kayo. At baka mamaya magkaiyakan pa tayo. Haya nag-clock out na ang tita nyo. Hoy! At time check, Saudi Arabia time, 5:35 na ng hapon. Uwi ang time na. Ganyan po dito sa opisina namin. Papasok ka ng 8:30 ng umaga at uwi ka ng 5:30 ng gabi. Heto sabi ko kay Maki, Ning, sabay na tayong bumaba ng hagdanan kasi last day mo na ngayon at flight mo na mamaya. Sabi niya, oo nga sir eh. Ito nga, excited na ako na. Parang malungkot din, syempre, sabi niya. Sabi ko, ano ka ba? At least magpakasaya ka, mag-enjoy ka, mag-distress ka, at maglamyada ka sa Pinas at kumain ka ng kumain ng mamoy doon. Sabi niya, oo nga, sir. Ingat ka, Ning, ha? Hayan ang frontal image ng aming office. Gabi na nga talaga dito sa Saudi Arabia kasi medyo madilim-dilim na. Kung napanood yung kaninang umaga, di ba, na naglakad ako, ganon din, maglakad ulit ako, pabalik doon kung saan ko nagpark ang aking sasakyan. Well, anyways, guys, thank you nga pala sa pagsama nyo sa akin sa vlog sa araw na ito. At sana nagpakita ko sa inyo kung ano ang trabaho namin dito. Napansin nyo naman siguro na hindi ganun kadali ang ginagawa namin dito. Kasi nga, ang trabaho mo, hindi ka lang pang office worker. Lahat na trabaho mo, dahil alam naman nila na ikaw ay Pinocchio, so lahat ay tinatambak-tagang trabaho sa iyo. Kaya tinitiis lang namin ang lahat ng dito para sa aming future at makaipon kaming lahat. Anyways, bago ko nga pala tatapusin ang vlog sa inyo, papanood ko sa inyo na may nag-viral video itong si Thailand girl para sa mga OFW at gusto ko i-plus ko siya dito para at least kahit papano ay makakuha kayo ng aral dito. Ng mabuti, magalit na ang magalit, pero real talk ito. Ito seryoso, ito na tanong sa lahat ng mga kapwa ko OFW. Bakit halos sa mga OFW sa Pilipinas, no, o nagpunta na ibang bansa para magtrabaho ng 7 taon or 10 taon, bakit pagbalik nyo sa Pilipinas, mahihirap pa din kayo? Bakit pagbalik nyo sa Pilipinas, back to zero pa din kayo? Ito masakit ito pakinggan, pero reality ito. Tayo mga OFW, nag-ibang bansa tayo para ayusin natin ang buhay natin at pagandahin ang future ng buhay natin at buhay ng pamilya natin. Hindi tayo nagpunta ng ibang bansa para maging OFW para suportahan ang pamilya ng mga kapatid natin o mga kamag-anak natin. Masakit ang sinabi ni Thailand girl. Masakit talaga yan siya. Lalo na kasi may kakayahan ka pa at may lakas ka pang magtrabaho sa ibang bansa. Masakit talaga pakinggan ang sinabi ko. Pero balang araw, pag paigod-igod ka na at wala ka na kakayahan magtrabaho sa ibang bansa at naghihirap ka na, dyan mo ma-realize na tama itong sinasabi ko. Kasi guys, ito talaga ang mindset ng mga OFW na hindi ko maintindihan kasi mindset ko din ito noon. Bakit pag OFW tayo, tumunta tayo ng ibang bansa, bakit parang may responsibilidad tayo magpadala ng pera sa Pilipinas? Pero, nagkasakit ka o kailangan mo ng pera sa ibang bansa bilang isang OFW, wala kang karapatan o nakakahiya manghingi ng pera galing sa Pilipinas.
Tama? Kaya nga, di ba, pag OFW ka, kahit nahirap ka na sa ibang bansa or walang-wala ka na sa ibang bansa, isarili mo na lang ang paghihirap at sakripisyo mo. May mga time pa nga minsan na kahit na walang-wala ka na gutom ka na, naghihirap ka na sa ibang bansa, tapos nangailangan ang pamilya mo sa Pilipinas, mangutang ka pa para ipadala sa kanila, kaya sa mangutang ka para sa sarili mo. Tama? O, di ba? Tama? Iputang rin mga sa Pilipinas, no? O Thailand girl, huwag kang magalit sa ate mo ha, at binigyan kita ng exposure dito sa vlog ko. Total sinabi mo naman na itag namin ng video mo dahil isang akong OFW dito sa Riyadh. Relate na relate ako sa mga sinabi mo at syempre isa rin ako sa mga follower mo ha. Tama naman lahat ang sinabi mo kasi mahirap talaga pag OFW ka ng matagal na panahon dito sa may Riyadh, Saudi Arabia, tapos pag uwi mo ng Pilipinas ay wala kang ipon, nga talaga. Kaya dapat talaga paghandaan mo, babu.